malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay Martes, ika-22 ng buwan ng Hulyo taong 2025 sa ating po mga headlines sa hapon. Higit 500 lugar sa Metro Manila binaha dahil sa habagat, higit 1 milyong individual apektado. Bata patay matapos anurin ng baha sa Rizal. Sasakyan na may 2 sakay, tinangay naman ng baha sa Caloocan. Pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng bagyong Krising at habagat, higit 500 milyong piso na. Binabantay ang low pressure area, naging bagyong Dante na. Klase sa Metro Manila at ilang lalawigan bukas suspendido. At 1 buwang moratorium sa pagbabayad ng housing loan sa mga apektado ng bagyo at habagat. Inanunsyo. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Bantay Habagat. Bantay Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga kapamilya, sinuspinde na ang pasok sa lahat ng antas sa maraming lugar bukas, July 23. Ayon sa Department of Interior and Local Government, walang pasok bukas sa Metro Manila, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon at sa 24 pang ibang lugar. Bisitahin ang social media page ng DILG para sa kumpletong listahan. Sinuspindi na rin ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan bukas sa Metro Manila at mga karatig probinsya bunsod ng masamang panahon. Mahigit 500 lugar sa Metro Manila ang nalubog sa baha, bunsod na ulan-dala ng habagat. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na sa tala hanggang kaninang alas 11 ng umaga, nasa mahigit 270 lugar sa NCR ang baha pa rin. Tiniyak naman ni Artes na tuloy-tuloy ang declogging activities at clearing operation sa mga basurang inanod ng baha. Tiniyak din ng MMDA na gumagana naman ang 71 pumping station sa Metro Manila. Pero aminadong nakapagpapahina sa kapasidad ang mga malalaking basurang bumababa tulad ng sopa, refrigerator at malalaking kahoy. Sa Maynila, ilang motorista ang na-stranded sa bahagi ng P. Burgos Avenue kanina. Umabot ng lampas gutter at halos abot tuhod ang baha. Kaya ilang rider ang piniling bumaba at ilakad na lang ang motorsiklo para makatawid. Dahan-dahan din na sinuong ng ilang maliliit na sasakyan ng baha para makarating sa Taft Avenue, Binondo at Quiapo. Habang may ilang mga sasakyan pinili na mag-U-turn o bumalik na lang. Pinasok na ng baha ang ilang ospital at tanggapan ng gobyerno sa Maynila dahil sa malakas na ulan na dala ng habagat. Balita mula sa Maynila at ni Radyo Patrol, Christian Yozores. Christian. Tony, hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang compound ng ilang ospital at tanggapan ng gobyerno dito sa lungsod ng Maynila dahil sa panakanakang buhos ng ulan sa maghapon. Ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Rizal Avenue, lampas gutter ang level ng tubig mula sa gate hanggang sa open parking lot ng main building. Abot din ang baha hanggang sa labas ng emergency room building at gusali ng outpatient department complex. Naglagay na ng sandbag sa entrance ng main building bilang harang sakaling tumaas pa ang baha. Sa ngayon, hindi naman apektado ng baha ang operasyon ng ospital, bagamat mangangailangan sumuong sa baha ng mga pasyente at kanilang kamag-anak o kaya naman ay dapat may sasakyan kung papasok sa pagamutan. Baha rin sa compound ng katabing Department of Health Central Office na abot sa gutter ang level ng taas ng tubig. Ang compound din ng Philippine General Hospital, pinasok na rin ng baha.
bagamat hanggang sa open parking lot lamang at sa katapat ng Taft Avenue. Gayon din ang compound ng Supreme Court sa Padre Paura Street. Ilang kalsada rin sa kahabaan ng Rizal Avenue ang abot gutter sa baha, partikular sa bahagi ng Remigio at Mayhaliga Street. Sa ngayon, Tony, muling bumuhos ang malakas na ulan dito sa bahagi ng Rizal Avenue, corner recto sa bahagi ng lungsod ng Maynila, pero hindi naman nagdudulot ng mabigat na daloy ng mga sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang mga lagusan ng mga tubig sa lungsod para maibsan ang mga pagbaha. Balita mula sa Marikina, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Anong line si Kelly? Hindi ko mabasa. Line 2. Line 2. Line. Sige, kayo na pumindot. Alright, babalikan na lang po natin si Radyo Patrol Kelly Cordero sa Pasig. 15 barangay ang apektado ng pagbaha. Kabilang dito ang Santolan, Santa Lucia at ilang bahagi ng Maybunga, Rosario at Manggahan. Sinabi sa DZMM ni Pasig City DRRMO Head Bryant Wong na 4,000 pamilya o 14,000 individual ang inilikas sa 26 na evacuation centers. Sa Caloocan City, sinabi ni Mayor Along Malapitan na unti-unti nang humuhupa ang baha sa mga pangunahing kalsada, liban na lang sa mga lugar na malapit sa creek. Halos 1,000 pamilya anya ang nasa evacuation center habang may ilang residente na rin na nakauwi. Sa Parañaque City, sinabi ni Mayor Edwin Olivares na binaha ang ilang lugar dahil sa malakas na pag-ulan na sinabayan pa ng high tide sa Manila Bay. Patuloy naman anya ang dredging operation sa Parañaque River. Higit 300 pamilya ang nananatili pa rin sa evacuation centers. Bumaba na rin ang level ng tubig sa San Juan River. Ang balita sa San Juan, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Anong line si Robert Mano? Robert! Tony, kung kanina ay umabot sa 14 meters na mas mataas sa critical level na 13 meters, bumaba na sa 12.54 meters o nasa alarm level ang San Juan River. Pinaalalahanan naman ng mga residente manatiling mapagmansag dahil posible pa rin lumika sakaling tumaas muli ang level ng tubig. Pasado alas 3 ng hapon nang muli umulan sa lungsod. Samantala, maayos naman na daraanan ang mga pangunahing kalsada sa San Juan, kabilang F. Banalo Street. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Kuyang Robert. Patuloy ang paghahanap sa dalawang nawawalang sakay ng MPV matapos tangayin ng baha ang sasakyan sa Barangay 177 sa Camarin, Caloocan kagabi. Sinabi sa DZMM ni Aliza Tungol na sakay sa kanilang MPV ang 62 anyos na inang si Rebecca Andrade at ang driver na si Ricardo Donasco. Galing anya silang Pasig at pauwi na sa Barangay 176 nang mangyari ang insidente pasado alas 9 kagabi. Posible anyang inakala ng driver na mababaw ang baha kaya sinuong ito. Na-recover ang sasakyan na malapit sa creek pero wala ang dalawang sakay. Opo, hanggang ngayon po kinokontak din po namin yung si Mama. Pero wala pa po kami natatanggap na tawag mula sa kanya or sa kasama niya po. Sa mga taga-barangay 177 po, sa mga nakakita po dun sa insidente, maaari po sana ipagbigay, alam niyo po sana sa amin. Bumuo na ng rescue team ang lokal na pamahalaan ng Caloocan para hanapin ang dalawang nawawala. Nalawagan ng tulong ang ilang bakwit sa Portrero Elementary School sa Malabon. Balita mula sa Malabon, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Tony, ayon sa ilang bakwit, wala pa silang natatanggap relief goods at limitado lamang ang rasyon ng pagkain. Kung sana yung pagkain, syempre importante. Tapos may mga senior kasi na, syempre, kailangan ng gamot. Ngayon, walang tubig. Kagabi, nung pumunta kami ito, may tubig pa. Nakaligo pa sila. Mga pangailangan lang po dito sa evacuation kasi po wala kaming dala. Pagkain po, mga relief, yung sabon. Karamihan sa kanila ay galing sa mga low-lying areas ng Barangay Potrero na nakatira sa gilid ng Tulyahan River na inilikas kahapon dahil sa lagpas sa taong baha kasunod ng walang tigil na ulan. Apela ngayon ng mga evacuees ang ayuda habang hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga tahanan.
at inaasahan na hanggang Huwebes pa mananatili ang nasa 133 families dito sa evacuation center. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang mga relief packs para sa mga apektado ng bagyo at habagat. Balita mula sa DSWD, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha. Alright, sige, pasensya na mga kapamilya at marami siyempre ang mga naapektuhan ng ating linya na komunikasyon. Balikan po natin maya-maya si Trisha Lindo. Kuha naman po tayo ng update sa baha sa Quezon City. Yan naman po ang balita mula kay Radio Patrol. Pamela Vasquez, Pam. Nasa linya si Pam. Alright, sige. Yung pa, wala pa rin po si Pamela Vasquez. Samantala, sa iba pa nating balita, ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Marikina mga lagusan ng tubig sa lungsod para maibsan ang mga pagbaha. Ang balita mula sa Marikina, hatid ni Radio Patrol, Kelly Cordero. Anong linya si Kelly? Alright, puro kaway po tayo sa mga Radio Patrol po natin. Pasensya na mga kapamilya ha. Sa Rizal, patay na nang natagpuan ang 11 anyos na batang lalaking inanod ng baha sa bayan ng Morong. Sabado pa iniulat na nawawala ang biktimang sinasabing lumusong sa lawa sa kabila ng masamang panahon. Agad dinala sa barangay ang labi na positibong kinilala ng ina ng biktima. Umakyat na sa above critical level ang dalawang ilog sa Pangasinan. Kabilang dito ang Marusay River sa Calasiao na nasa mahigit 10 talampakan at ang Agno River sa Bugalyon. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, baha pa rin sa 7 lugar at mahigit 10,000 pamilya ang inilikas. Sa Dagupan City, hindi na madaanan ng mga light vehicles ang ilang kalsada dahil sa malalim na baha. Sa Bataan, mahigit 40 bahay sa Hermosa ang isolated dahil sa biglaang pagtaas ng baha aabot sa 7 talampakan. Sa Barangay Balsik, 21 individual ang sapilitang inilikas sa taas at lakas na agos ng baha. Umapaw din ang mga river channel dahil sa tubig galing sa bundok na sinabayan pa ng high tide. Sa Pampanga, pumalo na sa halos 150 barangay ang binaha. Partikular ang 2 barangay sa Candaba at Macabebe kung saan 3 hanggang 5 talampakan ng taas. Umabot din ng alarm levels ang ilog sa Pampanga sa bahagi ng Arayat at Candaba habang hindi na madaanan ng ilang sasakyan ang ilang kalsada sa Masantol at Minalin. Sa tala ng PDRRMO, mahigit 1,000 individual ang inilikas sa mga evacuation center. Alright, sige. Subukan natin kung makakalusot po tayo ha. Alamin natin ang update sa baha sa Quezon City mula kay Radio Patrol. Pamela Vasquez. Pam, nandiyan ka na ba? Yes, Tony. Umupa na ang baha sa ilang bahagi ng Quezon City, partikular dito sa May Dahlia at Regalado Avenues sa May SU Medical Center. Sa ngayon, Tony, wala na tayo nakikita mga bahang lugar, pero nakararanas pa rin tayo ng panaka-ulan sa bahaging ito ng Quezon City. Light traffic naman ang nararanasan sa mga nasabing kalsada habang magaan din ang traffic sa C5 Road, palabas ng Commonwealth Avenue kung saan tayo nanggaling kanina. Samantala, Tony, sa datos hanggang kaninang alauna ng hapon, pumalo na sa higit 10,000 families o 35,774 individuals ang inilikas at ngayon nasa evacuation site. Para po sa mga emergency, ay tumawag lang sa QC Helpline na 122. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM. Pam. Yes, Tony. Hindi, kagabi kasi, mga pasado alauna ng umaga, may malaking tubo ng Maynila dyan sa may tulay ng Tulyahan River sa may North Fairview na pumutok, no? Tsaka, kaya tuloy, malakas yung agos ng tubig, nawala ng water supply yung mga ilang komunidad dyan sa North Fairview. Madadaanan mo ba yun? Mache-check mo kung tuloy-tuloy yung pagkumpune? Subukan nating silipin, Tony. Pero kanina kasing umaga ay napadaan tayo dyan, at wala naman tayong napansin na pagbaha din sa area dahil kanina nung umikot din kasi tayo ay medyo humupa na din yung ulan. Pero titingnan natin, babalikan natin at magbibigay tayo ng update kung patuloy pa din o kung merong mang tumatagas doon, Tony.
Oo, hindi. Kasi wala nang tagas sa Pam dahil nga pinatay muna nila yung daloy ng tubig para makumpune. Ngayon, ang sana na makita natin kung talagang mayroong mga crew ng Maynila doon na tuloy-tuloy lang yung pagkumpuni ng malaking tubo. Nandyan yun sa gilid mismo ng tulay ng Tulyahan River, dyan sa may parte ng Fairlane, Commonwealth Avenue. So ako sa madadaanan mo, Pam, pakicheck mo lang ha. Magbibigay tayo agad ng update, Tony, about dyan in a few minutes. Alright, sige. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang mga lagusan ng tubig sa lungsod para maibsa ng mga pagbaha. Ang balita mula sa Marikina, finally hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Tony, sinabi ni Mayor Ma Antidoro na layo ng inspeksyong mapigilan ang posible pang pagbaha sa mga komunidad, lalo na sa mga low-lying area. Mahigpit na ipinag-utos ng alkalde ang patuloy na declogging operations sa mga creek, kanal at iba pang daluyan ng tubig para matiyak na hindi ito magdudulot ng pag-apaw ng tubig sa mga kabahayan. Samantala, kanina ilang mangingisda o angler ang dumagsa sa Marikina para manghuli ng isda sa Marikina River na pwede umanong pang-ulam. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Kelly Cordero. Muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang mga relief packs para sa mga apektado ng bagyo at habagat. Balita mula sa DSWD at hindi Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha! Tony, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na katiting pa lang ng 3 million na nakapreposisyon na food pack ang nagagalaw at sa ngayon, gumagamit na ng automated na mga makina para tumaas ng 25,000 ang nagagawang food pack kada araw. Nailabas na natin 110,000 na family food packs. Full line ang ating production dahil kahit na may 3 milyon pa tayo na nakakalat sa buong bansa, sisiguraduhin natin na tuloy-tuloy rin ang production para walang pamilyang Pilipino na magugutom. Dahil marami pang parating na bagyo, Tala ng DSWD, Tony, pinakamaraming naihatid na family food pack sa National Capital Region. Habang tiniyak na mahahatiran din ng tulong ang mga nag-request mula sa Pampanga at Bulacan. Ipinakita rin ng kalihim na may detector ang automated na makina kaya masusuri kung kulang sa bigat o kulang ang nilalagay na items sa mga nare-repack. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Maraming salamat, Trisha Lindo. 6 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Krising at ng habagat. Sa tala ng NDRRMC, umabot na rin sa mahigit 360,000 pamilya o mahigit 1 milyong individual ang apektado. Pumalo naman sa mahigit 500 milyong piso ang pinsala ng bagyong Krising at habagat sa agrikultura at infrastruktura. Sa datos ng NDRRMC, mahigit 2,000 metriko tonelada na ang production law sa agrikultura nakatumbas ng mahigit 50 milyong piso sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at Negros Island. Umabot na rin sa mahigit 400 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura sa Ilocos Region, Mimaropa, Western Visayas, Northern Mindanao at sa Cordillera. 7 biyahe pa ang kanselado sa ilang mga pantalan sa bansa dahil sa malalaking alon, bunsod ng sama ng panahon. Sinabi sa DZMM ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte na kabilang dito ang ilang biyahe sa mga pantalan sa Bataan, Maynila, Masbate, Western Leyte, Bohol, Negros Occidental at Misamis Oriental. 14 na individual naman ang stranded sa ilang pantalan na naghihintay na lang ng abiso sa muling paglalayag ng mga barko. Tiniyak naman ng PPA na bukod sa hot meals, bibigyan na rin ng mga ready-to-eat packages sa mga pasaherong apektado. At naka-standby po ang PPA dahil anytime na i-lift na po ng PCG yung mga biyahe, papayagan na po yung mga pasahero na nasa pantalan na maglayag. Panahon, Patrol! Mga kapamilya, sa lagay ng panahon, ay naging ganap na bagyong Dante na ang binabantayang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa silangan ng Aurora. Si Dante ang ika-4 na bagyong pumasok sa PAR ngayong taon. Samantala, asahan pa rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Metro Manila, Calabarzon, Zambales, Bataan, Pangasinan,
Gayon din sa Visayas at Mindanao, bunsod ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Pag-asa Weather Forecaster Glyza Esculiar na inaasahang tatagal hanggang Huwebes ang malalakas na pag-ulan. Ingat po tayo mga kapamilya dahil posible po talaga ang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Batangas, tatlong barge ang sumadsad habang hatak ng 2 tugboat dahil sa malakas na alon sa Calaca City. Sinasabing naghahanap ng sheltering area ang mga barge nang sumadsad malapit sa barangay Talisay. Galing Negros ang 3 barge, lulan ang toneladang molasses na dadalhin sana sa Balayan, Batangas. Sinasabing may tumagas na molasses pero wala namang umanon dapat ikabahala dahil hindi naman ito banta sa kapaligiran. At susunod, GSIS President Vic Veloso at 6 na iba pa sinuspinde ng 6 na buwan ng Ombudsman. Ang mga detalyeng yan sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon. Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Alas 4:28 na po ng hapon, tuloy po tayo sa ating mga balita sa Headlines sa hapon. Pinatawan na 6 na buwang suspensyon si GSIS President Vic Veloso at 6 na iba pa dahil sa 1.4 billion pesos na transaksyon sa ilang kumpanya. Ayon sa Ombudsman, nilabag ng naturang kasunduan ang 2022 GSIS Investment Policy Guidelines. Itinalaga naman ng GSIS Board of Trustees si Executive Vice President Juliet Bautista bilang officer in charge ng GSIS. Inanunsyo ng National Home Mortgage Finance Corporation ang 1 buwang automatic na moratorium o hindi muna paniningil sa bayad sa housing loan ng mga apektado ng kalamidad. Ayon kay NHMFC President Renato Tobias, alinsunod ito sa utos ni Pangulo Marcos Jr. na tulungan ang mga kababayang nasa lanta. Wala na anyang kailangang application dahil otomatikong kwalipikado ang lahat ng borrower sa mga lugar na apektado ng
Bagyong Krising, Habagat maging ang mga lugar na isa sa ilalim sa state of calamity. Epektibo ang moratorium mula July 19 hanggang August 18. Wala ring sisingiling dagdag sa mga penalty o interes. At abangan lagay ng trapiko sa ilang mga lansangan sa Metro Manila at state of calamity idineklara sa Kalumpit, Bulacan. Detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Mga kapamilya, isinailalim na sa state of calamity ang Kalumpit, Bulacan dahil sa epekto na walang tigil na ulan at dala ng habagat ang balita mula sa Bulacan. Hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico! Tony, ayon kay Kalumpit Mayor Lem Faustino, umapaw din ang tubig mula sa Ipo Dam at nagdulot din ang high tide ng malawakang pagbaha sa kanilang bayan. Batay ang pagdedeklara nila ng state of calamity sa SB Resolution number 85/2025 na inaprubahan ng Sangguniang Bayan, alinsunod na rin sa rekomendasyon ng Kalumpit Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling ulat ng kanilang Municipal Social Welfare and Development Office at MDRRMO, nasa 40,501 na pamilya mula sa 29 na barangay ang apektado ng matinding baha, habang 370 na pamilya ang nasa 9 na evacuation centers. Layo ng deklarasyong mas mapapabilis ang pagdaan ng pondo para sa relief operations, gayon din ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. Traffic reports. Traffic reports. Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene, saan ka nakatayo ngayon? Tony, nandito ako ngayon sa kahabaan ng Quezon Avenue sa harapan ng isang mall. Mula sa Ortigas Avenue, Quezon City,
ikot-ikot ako at aking naobserbahan na maluwag ang dali ng trafiko mula sa Pasig City hanggang sa kahabaan ng South Boulevard sa bahagi ng Mandaluyong City. Pero kapansin-pansin na ang mga sasakyan ay nagbabagal ng takbo o pagmamaneho ng kanilang mga sasakyan dahil pa rin yan sinaranasan na mga pag-ulan sa mga oras na ito. Pagdating naman sa Magsaysay Boulevard, mas madaming sasakyan ang madadatnan at mas may kabagalan din ang takbo ng mga ito. Mula sa lagpas na tao na baha naman sa gabi, possible na ngayon o madadaanan na ang mga kahabaan ng Caliraya side ng Giernata Avenue. Pero ilang bahagi rin ito ang may pagat floodings habang napapatuloy pa rin yung paghahapot ng basura doon sa lugar. Samantala, pagdating dito sa Quezon Avenue, maluwag din ang daloy ng traffic po sa magkabilang lane. At sa mga sa ito ay patuloy yung ating naranasan sa pugsong malakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon City. Bukod dyan, pag napamaneho ka na sasakyan, medyo malabo na rin yung makikita mo sa kalsada, kaya patuloy na inaabisuhan ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho sa mga oras na ito. Samantala pala naman sa mga motorista, abiso po, suspendido pa rin hanggang ngayong araw pagpatupad ng number coding dahil sa matinding ulan na dala ng habagat. At yan po ang traffic report na sigurado at kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa Bayan Ding. Napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ingat po kayo. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.